Uy! What's up? Go fam. Ganda dito, go fam. Oh, check nyo, oh. Mga nyug, oh. Ayan, oh. Oh. Yun, oh. Oh. Yun, oh. Hanggang doon sa likod, go fam. Ayan, oh. Hanggang doon. Mga tanim to ng tatay ko noon. Siguro mga, hindi ko alam, baka 20, 30 years ago, go fam. But anyway, walang tumanggap dun sa challenge natin, go fam. No, dun sa payabangan ng ani, 15 to 18 kilos kung kaya nung mga yun, mga sinasabi nila mga 250 280 290 na ano na kaban na ani, no. May nag-message naman, shout out sa iyo kasi syempre gusto niyo daw pumalag. Kaya lang sabi niya dun sa 10 tons dapat mga 30, yun, mga 30 kilos na seed, hybrid seed dapat. So meron naman isa pa, hindi naman siya papalag dun sa challenge kasi alam naman niya sa sarili niya and nagawa naman niya, 'di ba? Ako sino ba naman ako para i-refute yung kanyang experience? So ang sabi niya sa akin, sa 15 kilos, magkano yung sabi niya? Hindi ko alam, kailangan ko i-check. Pero dun sa 15 kilos daw umani siya ng 11 tons. 11 tons. Sabi na yun, 11 tons. So 15 kilos, umani siya ng 11 tons. Pero yung punlaan niya is 800 square meter. So, syempre, experience niya yun. Alam naman sabihan kong hindi ako naniniwala. Pero, yun, skeptic tayo. Pero, alam mo yun, open tayo sa mga ganyan, go fam. Diba? So, ako lang naman, go fam, ang pino-point out ko lang dito sa ganito. Syempre tayo gusto natin ng mataas ang ani. And may nakasabayan ako one time. Syempre yung promote kasi natin, or kayo pala mga seed company, syempre pataasan yan 10 tons, 11 tons, 13 tons yung potential na yield. Nakalagay kasi doon sa tiketa nyo 15 to 18 kilos, go fam. Syempre may nakasabayan ako one time, ito experience ko lang naman, may nakasabayan ako one time, lolo siya. Siyempre nakita niya daw, hindi ko nababanggatin kung ano yung seed na binili niya, bumili siya ng 15 kilos, diba? With the hope na aani siya ng mga 10, 11 tons. So siyempre false hope yun, masakit yun para sa akin, go fam. Yung ginagawa kong ganito, for sure madaming magagalit na naman, nagmamayabang na naman, gumagawa lang na naman ng something ganyan. Alam mo yun, yun nga yung problema sa atin pag ikaw yung gumagawa ng tama, nagsasabi ka ng totoo, madaming nagagalit, go fam. So ako yung tama lang, naiintindihan ko din yung pag-advertise, syempre kailangan mo ibida. Pero pag OA na to the point na misleading na, go fam, yung sinasabi nyo, ito yung sinasabi kong over promise, diba? Tapos underperforming yung product, hindi lang sa seed, mapa-chemical yan or kung ano man, go fam. So yun yung yun yung iiwasan natin kasi nga madaming umaasa, madaming gustong bumawi. Pero eto, ako na mismo nagsasabi sa inyo, go fam, in all reality, yung 15 to 18 kilos, hirap na hirap kang umani ng 10 tons dyan. Ako na nagsasabi. So kung ang naani mo is, siguro ako at best 8 tons, yan yung realidad niyan. Siyempre i-factor in mo yung mga iba-ibang mga factors, okay? Alam mo yun, yung mga siyempre weather, yung mga kohol, lahat na yun, okay? So at best 8 tons yung 18 kilos mo, go fam. So kung gusto mong mas mataas, mas marami dapat yung seedlings mo. Kasi nga syempre yung weed management, halos pare-parehas lang tayo niyan ayaw naman nating madaming weeds. Number 2, yung patubig mo, parehas din naman yan. Leveling, pare-parehas din lang naman yan, go fam. Kaya usually ang tinatanong ng mga farmer pag nakita ko sa mga Facebook or groups, ang unang tatanungin yan is yung top 2, ilan ang abono mo? Okay, syempre magkakaiba tayo kasi magkakaiba naman tayo ng lupa, and anong binhi. Ayan, pero hindi nila tinatanong at hindi rin to sinasabi ilan yung punla mo, yung seed rate mo. Okay,
So, very crucial yon GoFam. Kasi syempre, mas generally speaking, mas marami kang itatanim, mas marami kang anihin. Pero syempre, merong ano yun, merong ano yun, may limit yon. So, yung umani ng marami, nakausap ko na rin, 45 kilos na seed sa isang hektarya. Okay, so yung 8, yung 15, labo yun GoFam. So kung 15 tapos inasahan yung 10, malabo yun. So kung ang inaanin nyo lang is mga nasa 6-7 tons, mag-inbreed na lang kayo. Para sa akin GoFam, yun ang aking honest na opinion, and nasa sa inyo na kung susundin yun o hindi. Pero yun lang, yun, pakalat natin tong video na to para at least alam yun, makatulong tayo sa kapwa natin farmer, and alam yun, para tama din yung kanilang tinatahak, hindi sila na nami-mislead. Ayan, okay, so comment kayo yung mga technicians, syempre yung mga nagtatrabaho sa seed company, hindi nyo aminin yan kasi syempre nagtatrabaho kayo, baka matanggal pa kayo, okay lang yun, naiintindihan ko yun. Pero yung mga mismong naka-experience, yan, okay, ako siguro pinakamataas ko ng naani, maka nasa 180, ganon, yun na yun. Tapos at ano yun, at 18 kilos, yun na yung pinakamataas ko. Tapos medyo mahirap mong ulitin na yun, lalo na pag hindi mo naiintindihan yung fertilization removal. Pag hindi mo naintindihan yon, well, ibang topic na yan. I mean, pag maganda yung ani mo, the next cropping usually hindi rin ganun kataas, pababa yun, kasi nga ibang topic yon. Alright, so yun GoFam, masyado na ako madaming sinasabi, and yun lang.